Now, karong buntaga, I am going to teach you unsaon pakigbugno niining taning nga sigig pagpanglimbong sa kinabuhi sa tao. Tanan nga atong mga struggles, tanan nga atong mga kasakitan, kagulanan nga mosangpot sa balatian tungod kinapildi ta sa gitawag og spiritual warfare. I do believe that after today, we are always a winner man. I do believe that after today, as long as you believe the word of the prophet, no one can touch you anymore. As long as you believe the word of the servant of the living God, anyone, kinsa ang manghilabot, maunay ang ilang gibuhat. In the name of Jesus. Look at that. In the book of Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions, and nothing by any means can hurt you. Now, karong buntaga, dapat dili pwede nga igo lang tang kantigo mo trabaho, kantigo mo negosyo, kantigo manginabuhian, dili ta kantigo manglumpag aning espiritu gikan sa dautan. Kung dili ta kantigo, di ba kabantay mo? Daghang mga tao nga dato kayo. Di ba tinod? Daghang mga tao nga dato kayo. Apan, masakiton pod kaayo. Look at that. Di ba tinod? Daghang mga tao nga dato kayo. Tag-iya o mga building. Grabe ka negosyante. They earn millions and billions of money every month. Billion. Can you imagine? Billions of money. Bisag mayon na millions of money. Ang abot sa matag bulan. But maay pang pobreng alindahaw. Kay ang pobre, bisag asa, mukaon ka bisag unsa. Pero ang dato kaayo, masakiton kaayo, ang kanon, kulang na lang toko o tiki. Can you imagine? Sometimes we keep on fighting the wrong battle. And I, uban musulti, Lord, I want your blessing. But naa kay negosyo, naa kay trabaho, unsa man classic blessing ang imong ganahan, kanang kwarta nga mula pos gikas atop. Sometimes wala kasabot ang tao what is really blessing. The Bible says, kapiyalan sa gamay, kapiyalan sa dako. Kapiyalan sa jutay, kapiyalan sa daghan. Kitang mga tao, pwede tang dili mag-antos na ning balatian. Lamang, di tapapildi sa espirituhanon nga gubat. In Jesus, the Alpha and Omega ministry, I am not here just protect you, to bless you, to guide you about healing. We are here to be filled with the power of God, which is the right interpretation of the word of the living God. You know what, Ikson? Sa ako pang gisulti sa unahan, daghan nga dagag kwarta, ba't lang tawag maayo? Unsang pagkahitabua, the more dagag kwarta, dili naman hinuon ka kakaon og lami ang pagkaon. Unsa may purpose sa dagang kwarta nga dili ka makapahimulos. Amen. Dili sayop nga mangandoy tang makatrabaho, mangandoy tang makanegosyo, mangandoy tang mulambo. Dili sayop nga nangandoy ang mga kapatanunan, makaw mag-eskwela. Dili sayop ang pagpangandoy sa mga butang ng kalibutan. Ang sayop kung kini mo'y atong giuna.
Di ba klaro kayo sa Mateo 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tanang mga butang igadugang di sa Ginoo. Now, to fight in the spiritual warfare, ang pakigbugno sa espirituhanon, paminag bayson, hapit ako mo tupa, hapit ako mo landing. Ang pagbugno sa espirituhanon, nga gubat, pugnoa ang imong negatibong otok. Hallelujah. In the book of Proverbs, chapter 24, ningon na po sa Ginoo. Chapter 24 verse 10. Kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayud. Ha? Kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayud. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Sa King James Version, ang atong kusog hinay. If thou faint, kung maluya ka panahon sa bugno, ningon diya, gamay ang imong kusog. Amen. Okay. Sige itong ibalik-balik sa mga disciples na to. Proverbs 4:23. Ningon diya, ang atong una-una mo'y tinubdan sa atong kinabuhi. Busa, bantay sila, ingon nga, bugtong tambandi. Amen. That leads into emotion, which is the heart. Hallelujah. Kining tanan nga mga butang ng kalibutan, we need to understand, ilabi na sa atong kinabuhi. Kindly, ushers, walay maglakaw-lakaw. Ushers, very disturbance. Ushers, walay maglakaw-lakaw. Okay. Kining atong kinabuhi, kinahanglan kitay mo kontrolar sa forces of darkness. Ha? The moment nga dili ka ka-control sa mga forces, ikaw may makontrol. Amen, amen. But the moment nga kitay mo control, that's the moment that we can overpower the kingdom of darkness. So mga igsoon, last week, atong gisgutan still about sa itong launa. Everything comes in your mind. Mobito na hinatay gitawag nga ang tao naa pero ang espiritu wala. Ang lawas naa, espiritu wala. Ang sipot pasabot, ang una-una wala. Look at in the book of Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 15. Yan po sige no. Himon kong kaaway, ikaw ug ang babae. Kinsa man gisgutan nani? Ang serpent. Og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo. Look at that, ulo. Dugmuko niya ang imong ulo. Kanus aman ni tabo sa kasulatan, gagidugmok na to ang ulo sa bitin. Di ba kanang ulo is not just a literal head, but kanang ulo nga gisgutan niya is huna-huna. Muna pag-abot sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5 nga gibiyag na to ang sayop ng mga pangatarungan ngadto sa kahibalo ni Kristo. Mao ni purpose ngano magbasa tag Bible. Ang pagbasa ng Bible dili ni pang reliyon. Lantawan ng grabing balatian, di ba wala basa-basa ng Bible? Amen. Makita nimo nga ang mga tao na may balatian pero ginagmay, lantawan ng kasagaran, di ba himasan ng Bible. Kining Bible mao ni ato ang weapons. Mao ni atong hinigiban. Now, in what way nga nahimong hinigiban nato ang Bible? Tanan nga gisulti sa Bible. Who are we? Tanan nga gisulti sa Bible. Kinsa ta? You need to stand with it.
When the Bible says you are more than conquerors, stand. When the Bible says you are victorious, stand firm. Payon sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God, stand firm. Ayaw sig paminos mga tabi sa silingan kay mo nahinungdan nga mawik ang atong utok. Ato palpakan Ginoo, praise God. Dagang mga sayop nga mga advices nga maoy atong gihimo nga panindigan. Here in Jesus, the Alpha and Omega ministry, we correct the principle not of God, and we change it into the principle of God. Hallelujah. Mala sa una, tanan nga mga halos tanang taga-Jaom, isang kamo taga-Jaom na dan. Taga-Jaom. Look at that. Oh, ubos na, ipamaba ng kamot. Di ba sa una, kitang tanan, grabe ang pagsakripisyo sa balatian, di ba tinod? Walay tuig o bulan nga di ka makabisita sa hospital. Pag abot sa Jaob na tingala ka, nganong wala na may hospitalization? Kay ato na ang natumbok ang tinuod nga kaaway. Ang baboy dili na to kontra, di ba tinod? Malditong toplok ni Staning. Iyang ipakontra to tong walay buot. Can you imagine? Di ko mukang baboy kay kontra na ko na. Ha? Ang baboy kontra. Hasta pong manok. Di ko mukang manok kay kontra. Na kontra kay ni mo tong walay buot. Samot na tong naibuot. Ha? Apan ang tinuod na tong kontra prangka-prangkang pagkaistorya. Ato orang huna-huna. Oh, look at that. Proverbs chapter 18 verse 14. Look at what the Bible says. Proverbs 18:14. Okay. Ang tinguha sa tao sa pagkabuhi sa panahon sa balatian makaligon kaniya. Nakuha punto. Ha? Ang tinguha sa tao sa pagkabuhi panahon sa balatian makaligon kaniya. Apan ningon dia. Apan kung kawad-an siya ni ini, unsa ning ni ini? Tinguha sa pagkabuhi. Hayan siya mamatay. Bisag dire, hilingan tamo, niko nga, be healed now in the name of Jesus. Pagkahuman, padagalon tamo abot og merkado stanhay. Pagbalik, maabot mo dire. Nimo, thank you Jesus.